Hello, magandang gabi, no? Pipilitin kong dalawang topic ang mai-cover natin ngayong gabi. Kung kakayanin. Ito, men, ito feeling ko isa ito sa mga sakit nating mga Pinoy din eh. Yung ganito, ako naiintindihan ko naman kasi most of us, yung culture natin, bagamat makasalanan tayo lahat, ano naman tayo mag-devote pagdating sa religion? Tayong mga Pinoy, lalo na yung mga Katoliko, no? Actually, Katoliko lang naman may mga ganito eh. Ang pag-uusapan natin dito, yung sa KMJS, yung nakalagay dito, imahe ng mukha ni Jesus nagpakita daw sa tambakan ng basura. I mean, ako naiintindihan ko, minsan tayo mga Pinoy, marami tayong problema. Tapos, minsan feeling mo sa buhay mo, hopeless ka na. Alam mo yung naghahanap ka ng parang sasandalan mo or magpapalakas ng pananampalataya mo. Scientifically proven naman pagka maganda ang faith mo or optimistic ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Scientifically proven naman na magiging maganda ang health mo eh. At saka yung mawawala ang stress mo. Kasi alam mo yung pakiramdam mo na may divine power na sasandalan ka na hindi ka pababayaan. 'Di ba? Pero sometimes no, parang nasosobrahan na hindi na natin na parang hindi na maganda ang nangyayari, na parang pati yung common sense natin nawawala na, 'di ba? Bali-balita na sa basurahang ito sa Chaong Quezon, Oh my God. may himala. At kapag may usok, may apoy. Pero ang usok at apoy sa tambakang ito, nakabuo raw ng imahe ni Hesukristo. Ito kasi ito yung case ng pareidolia talaga eh. Pareidolia to eh. Kasi kung titingnan mo nga naman ito yung mata, tapos ito yung ilong. Dahil doon sa hollow blocks to hindi pa ito doon sa sunog, di ba? Tapos ito yung balbas, di ba? Parang ang itsura niya, alam mo yung Minecraft na Jesus Christ? Alam niyo Minecraft? Tingnan nga natin Minecraft. Minecraft. Tingnan natin kung may Jesus na Minecraft. Yan di ba para siyang Minecraft? Ganyan ang itsura ng Minecraft yung square. Di ba? So kung titingnan mo ito, parang ganon, parang cartoon character siya na Jesus. Oo nga naman, no? To be fair naman, may naaninagan ka, pero ito ay pareidolia. Sa unang tingin pa lang natin pareidolia, na baka mamaya may expert dyan na mag-explain kung ano yung pareidolia, no? Ay talagang naniniwala kami, ma'am. Ay, Diyos ko, kababayan! Talaga natin madidiktahan yung ibang... Hindi ko kini-question yung pananampalataya nyo, no? Pero sometimes, di ba, medyo kausapin natin yung sarili natin na ito ba talaga ay worth it ba talaga ito na pagbigyan ng, di ba men, baka nga mamaya yung totoong Jesus ma-offend dyan sa ginagawa nyo eh. Di ba? Pero mo sa sunugan ng basura, dun mo siya makikita. Di ba men? Parang, come on. Di ba? tao po kung naniniwala sila o hindi. Huwag magkakasakit ang aming pamilya. Bigyan pa ng magandang trabaho. Ako'y kinilabutan. Ito yung mga isa sa example na yung igalang ang paniniwala. I mean, I'm so sorry, no? Kung paniniwala nyo na Jesus Christ yan at may nag-i-exist na logical explanation behind that, I think hindi naman masama na iparamdam natin sa kapwa natin na mali yung pinaniniwalaan nila. 'Di ba? Ngayon, kung matigas ang ulo nila, edi okay lang, pero hindi masama magsalita.
na kung ano talaga yung figura na nakikita na yan. 'Di ba? Hindi mo naman kinokontra siguro 'yun pagka sa bagay, kinda pagka inaando mo yung paniniwala. Pero wala tayong magagawa. May nag-i-exist kasing scientific explanation behind this eh. 'Di ba? Nagkamukha ni Papa Jesus. Paano nangyari yon? Unang-una, wait lang. Unang-una, ang mga question na i-raise mo dyan, confirm ba na yung muka na ganon ay muka talaga ni Jesus Christ yun? May nakakaalam ba ng totoong muka ni Jesus Christ? Sa pagkakaalam ko, wala eh. I don't know. Yung Shroud of Turin, yun ang pinagbabasihan nyo. Nung kinarbon dating yun, tawag dito, panahon ng Renaissance period yun eh. Hindi ni Jesus Christ eh. Yung Shroud of Turin. Kasi may face doon na pinaniniwalaan na mukha daw ni Jesus Christ. 'Di ba? Tsaka may history yan eh. May history yan kung bakit yun ang napiling mukha ni Jesus Christ. Yun pa nga lang unang tanong, confirm na ba na yung traditional na nakikita natin sa mga imahe o sa mga kalendaryo, yun na ba talaga yung mukha ni Jesus Christ? Baka mamaya sa ibang tao hinango yun. 'Di ba? Feeling ko nga parang may nabasa ako somewhere, pero i-comment nyo dyan sa baba, search na nga natin. 'Di ba? Ay, sorry. Search natin, face of Jesus Christ. Sabi ng AI, ito sabi dito, the face of Jesus has been depicted in many ways, including the Shroud of Turin, the Veil of Veronica, and the Divine Mercy image. Early image of Jesus were often based on the features of the sun god Apollo. 'Di ba? Yung Shroud of Turin kasi, ito yun eh. Pero kinarbon date ito mga men eh. Na ito ay, tama dito ha. Paano ba Control F ba? Carbon. Ayan nakalagay dito, the broader devotion of Holy Face based on the image used in Shroud of Turin, which some believe to be the burial cloth of Jesus. Through radiocarbon dating disputes this belief. It is different from the likeness of Jesus on the Veil of Veronica. 'Di ba? Yung Veil of Veronica, yun yung pinampunas sa mukha ni Jesus Christ na bumakat daw yung mukha, no? Tingnan natin yung Veil of Veronica nga. Veil of Veronica. May actual artifact ba yan? Ito. Sa Vatican. May naaninagan ba kayong mukha ni Jesus dyan? Sa Veil of Veronica. Si Veronica yung nagpunas ng mukha ni Jesus Christ, di ba? Parang wala naman. Di ba? So ito. Parang painting naman ito eh. Pero gayon pa man, ito, na-carbon dating ito. Ayan Ay, saan ba to? Basta Renaissance period yan eh. Minsan nga, naisip nila parang lang ito eh. Parang early attempt ng photograph ito eh. 'Di ba? Pero hindi confirm kung anong itsura. Ang point kasi dito mga men, hindi naman confirm na yan ang mukha ni Jesus Christ, yung traditional na alam natin. 'Di ba? Kung hindi confirm yon, tapos bigla may lilitaw na kamukha nun, tapos iisipin natin ang mukha ni Jesus Christ yun, parang hindi naman, ito siguro marami na namang mau-offend sa sasabihin ko, pero sometimes, pwede namang maging open-minded tayo na alamin lang natin yung facts. Pero kung gusto nyo parang ipagpatuloy yan, na maniwala dyan, wala namang problema. 'Di ba? Doon lang tayo sa facts.
Unang napansin ito ni Roger, isang araw matapos nila ritong magsiga. Hindi ko nga alam na may kasamang ganyang kalendaryo ng puon. Ako po ay nahingi na po sa akin na silab na yan na may kasamang kalendaryo ng puon. Ako ay patawarin. Hindi ko naman alam na si kasama doon. At ang ipinagtaka raw nila, hindi ito nabura kahit pa nabasa ng ulan. Dati po ngay dinadaanan-daanan lahat. Yung sa cave nga na di ba nalaman nila, pati nga sa Egypt, thousands of years old na yung pyramid, may nakikita silang mga carbon deposit sa taas eh. Yung patunay na ang ginagamit na ilaw nung araw ay yung sulo, yung torch, yung apoy. Nakikita nila sa cave yun eh, yung mga prehistoric cave. Hindi talaga nawawala yun. 'Di ba? Nabali wala. Ganyan ang lumabas kapag silab ako. Ilang beses na ngang umulan sadyang kuhan, kapit na siya sa kuhan. Sigurado po na hindi ko naman pong ginawa yan. Sadya yan ang lumabas, hindi drawing yan. Mula noon, binagsa na raw ang lugar na ito ng mga deboto. Lalo na ngayong malapit na ang mahal na araw, nagtitipon-tipon pa rito ang mga residente para magdasal. Ilang hakbang Sa bagay, si 73 on a good side, let's say, hindi nga naman totoo, pero yung maidudulot niya na inisip niya na milagro, no? Tapos napagbago niya yung tao, yung parang naging makajos na yung tao dahil nakita yan. Siguro meron din namang maidudulot na gano'n na pwede nating kahit pa paano consolation prize, kung ano man yung nangyari ito. Pero doon pa rin tayo kukonsulta kung talaga yan ay totoong himala ba yan o hindi. Doon pa rin tayo babagsak, men. 3 anyos na si Lola Daddy ang dating tambakan. Kaya dito na raw siya nagtitirik ng kandila at Ilang hakbang lang sa bahay ng 73 anyos na si Lola Daddy ang dating tambakan. Kaya dito na raw siya nagtitirik ng kandila at nagdarasal. Madali siyang puntahan dahil siya'y malapit. Tapos, pag nakapunta doon, maginhawa ang pakiramdam ko. Nagdadasal ko sila. Ang may-ari ng tindahan sa tapat ng dating tambakan na si Maricel, naniniwalang ang di manoy imahe ni Jesucristo sa pader, mapaghimala. Wala pa yung mukha ni Papa Jesus, wala pa doon. Malimit po doon ang aksidente. May natawid po na aksidente po sila. Tapos mga tricycle, nahuhulog. Pamuot nun, wala na naman. Sa tingin ko, isa na rin yung parang binabantayan kami. Mas tumibay ang aking kalooban na sadyan si Papa Jesus talaga yon. Ang kobrador naman ng STL o Small Town Lottery na si Imelda, duda raw na milagroso ang imahe. Pero nung wala raw siyang pambili ng bigas, dito siya humingi ng tulong. Sabi ko bakit naman kakaroon dyan ng ganyan? Ayun naman, usok lang. Hindi ako hindi maniwala, Ako bumalik doon. Sabi ko, Panginoon, kung talaga ikitutuod dyan sa dingding na yan, pwede nga ako makahingi sa ng tulong. Talaga lang kami bukas walang sasaing, Eh di nakakatama nga ako. Sabi ko, dagbalik ako doon. Sabi ko, salamat, milagro ka talaga. Parang ako'y kinikilabutan. Kailangan talagang doon ka magpasalamat sa Hindi, parang ganito yan. Kasi yung tulong na... Ito magagalit na naman. Pero pagbigyan nyo na ako, ganito po talaga ako Kung ano yung paniniwala nyo, sige, dyan kayo. Pero, what if, kasi ang demonyo kasi, hari ng pagpapanggap yan Kahit naman sa Bible nasusulat yan na, what if yung demonyo ay ginawa yung imahe na yan para iligaw kayo? Diba? Yung pinatama ka sa STL, nagkapera ka. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun, mga men? Ganun. Parang nga sabi, magsimba ka naman. Lahat kinakakalimot na sa Panginoon natin. Dahil sa mga patutuo, ang imahe sa pader, dinarayo na rin maging ng mga may sakit katulad ni Anita na 10 taon na raw nakikipagbuno sa kanyang stage 2 breast cancer. Masakit lang po sa akin. Kung halimbawa ko'y babawian ang buhay, hindi yung sila may iwan kong mga anak. Pero ang aking nasa isip, kung maaari, pagkalooban pa ng mahaba-habang buhay, alang-alang sa aking mga anak at apo. Yun lang ang inihiling ko sa Panginoon. Ang pinakapopular na sigurong bakas daw ng mukha ni Jesucristo makikita sa kontrobersyal na Shroud of Turin.
o ang piraso ng tela na pinaniniwala ang ginamit daw na pambalot ng labi ni Hesukristo matapos siyang ipako sa krus. Kasalukuyan itong nakalagak sa Chapel of the Holy Shroud sa Turin sa Piedmont, Italy. Ang simbahang Katoliko wala pang pinal na pahayag kung isa nga itong milagro at kung ito nga ang Pero to be fair naman dyan sa Shroud of Turin na yan, wala silang nakitang kahit anong artificial coloring dyan. 'Di ba? Parang gawa daw sa radiation yung ano eh. Gawa sa dulot ng radiation daw yung image na nandyan eh. Pero nung ang deal breaker kasi diyan, kinarbon dating yan eh. Hindi siya umabot sa panahon ni Jesus Christ. Panahon ni Leonardo da Vinci. ang ginamit na pambalot sa katawan ni Jesus. Magpahanggang ngayon, mainit pa rin itong pinagdedebatihan. Ang pagbabasehan natin ay yung simbahan ang magsasabi kung yun ay himala o hindi. May pagdadaan ng proseso. May Dokumento investigation. ng ating dating Papa, si Pope Benedict, doon sa kanyang apostolic exhortation, Nomen Domini, or in the name of the Lord. Una, kinakailangan hindi siya labag sa ating pananampalataya at sa ating moralidad. Pangalawa, kinakailangan ideklara ng isang obispo matapos niya na konsultahin ang mga eksperto sa iba't ibang larangan. Pag sinabi kasi nating pareidolia, ito yung Ito mga na yung pareidolia. patterns na form pag sinabing bawa sa clouds, merong formation, tapos nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sabihin natin na ay, mukhang figure ng animal or human figure. But when you give meaning dun sa pareidolia na yun, it becomes apophenia. Pero kung ang Bureau of Fire Protection ng Chaong Quezon ang tatanungin, ang paglitaw ng imahe, dahil lang daw sa direksyon ng apoy at forma ng pader nung sigaan ito. Depende po sa kung ano yung sinusunog natin. Dahil saktong-sakto dito sa parang letter T eh. Yung mata at ilong. Anong kinakalabasan ng usok. Malamang po dito sa pangyayari na ito, ang sinunog nila na basura ay may kasamang plastic. So yung plastic po, maitim po ang usok niyan. At kaya po siya nagkaroon ng ganyang form ay dahil hindi po pantay yung wall. Kung pantay po yung wall, malamang na ang usok na didikit doon sa wall ay pantay din, hindi magkakaroon ng ganyang images. Meron po tayong tinatawag na V-shape kapag nagsusunog tayo. Palagi po siyang parang patriangle. Opo, dahil po sa hangin, talagang pataas po siya, ganyan po ang nagiging forma. Gayunman, ang kapitan ng barangay Paiisa na si Ramil Magundayaw, wala raw planong pigilan ang pagdating ng mga deboto, bagamat kinurdonan nila ang lugar para iwas aksidente. Respeto po sa mga naniniwala. Ganun din po ako. Ako naman po relihiyosong tao rin na Hindi rin kung mali rin eh. Diba? Di ba? Ganito yan men. Kung mahal nyo yung Diyos, ito, pananaw ko lang naman, bahala kayo kung awayin nyo ako. Kung mahal nyo yung Diyos, hindi mo siya pwede ipagpalit sa pader eh. Di ba? Bagay. Kayo kung may magagalit na naman sa akin dyan eh. Kasi religion to, di ba? Pero responsibilidad mo ring sabihin sa mga yung logical explanation kung ba't nagkaroon ng imahe dun eh. Di ba? Sabagay, okay lang naman na hindi mo pigilan. Kaya lang, syempre, pag nagtipon-tipon yung mga tao dyan, pwede may masagasaan or di ba? Bahala kayo. naniniwala rin po kay Jesus. Hayaan ko na lang po siya dyan. Ngayong nalalapit na ang Semana So, Santa. ito yung unang topic. Next tayo, proceed tayo doon sa pangalawa. Ito may kinalaman din naman ito sa, sa tawag doon? Sa ganyan din. Parang sa religious something din. Ito naman, yung pakita ko sa inyo yung title. Ito, Birhen sa kalendaryo lumuluha ng dugo daw. Ano ba naman ito mga nire-request sa akin? Sige. Inarayo ang isang karinderya sa Rosario. Kitang-kita mo naman dito pa lang, hindi naman sentro sa mata eh. Tsaka ano yung reason bakit luluha siya ng dugo?
Rosales, Pangasinan dahil daw sa kalendaryong may lumuluhang imahe. 2 buwan pa bago magmahal na araw pero pang Semana Santa na ang nangyayari sa karinderyang ito sa Rosales, Pangasinan. Ang nakasabit kasi ritong kalendaryo na Feeling may ko talsik lang yan ng something eh. Baka nga hindi dugo yan eh. Or halimbawa, kung dugo man yan, ipinunas lang dyan eh. Ano ba na mga kababayan natin? Diba? Hindi naman kini-question, ito ha, hindi naman kini-question dito. Kung himala man talaga, wala namang problema doon, himala talaga eh. Pero sometimes, no, yung... Nag-iingat ako na sasabihin eh. ay imahe ng Birheng Maria at sanggol na Jesus, lumuluha raw ng dugo. Itong kami dito, malinis po ito. Wala pong mga bahil na dugo po. Ketchup po kasi siya, manamis-namis po yung amoy, tsaka lalanggamin. Tsaka kung dugo po siya ng hayop, malansa, tsaka mangingitim po. Ang pinaniniwalaang mantsa ng dugo parang dumaloy sa mata ng Birhen at ni Jesus. Hindi nga, ito nga sa pisngi eh. Tingin ko may nagpunas dyan or natalsikan lang yan ang hindi nila nalalaman. At parang natuluan din pati ang pisngi at ilong ng Birhen. Naniniwala po ako na dugo po yun. Pag nasugatan ka, kakulay talaga ng dugo talaga siya. Giveaway raw ng isang kumpanya ang kalendaryong ito. Yung kalendaryo na 6 na bigyan nila sa akin, isa lang talaga ang ganyan na mayroon na dugo na lumuluha si Mama Mary. Yung kalendaryo po yun lang marumi. Alas 10 daw ng umaga, nito lang nakaraang linggo, nung may napansing kakatwa si Florence sa kalendaryo. Napasigaw po ako talaga, aba, ang babastos naman ng mga customer niyan. Di pinunasan po ng may basa po, ayaw po pa rin maalis. Nagtataka na po kami. Mga customer na iba po rin po, nagpunas din Pwede, po ganito, no? Pwede. Ito theory ko. Kung yan ay hindi talaga siya, kung parang built-in siya, pwedeng sa printing error. Kasi if ever man na halimbawa pinunas yan dyan, dapat mawala na yan. 'Di ba? Kung ano, pero due to printing error, habang piniprint yan, may ano. Kasi kung let's say halimbawa lumuha ng dugo yan, ano, may mga naririnig na rin ako na lumuluha ng dugo, na na-examine na talagang totoong dugo yon. 'Di ba? Pero kung nandoon siya mismo sa ano, 'di ba? Walang nangyayari. Naisip ko na rin po na baka natalsikan, o kaya yung paint, or cutex. May babaeng umamoy, sabi niya, Feeling ko- naamoyin ko, pero wala naman siyang naamoy. Galing Feeling ko ito printing talaga error sa yun. buhay ni Mama Mary. Pag ginahawakan nila, may nararamdaman sila na kakaiba din. Yung mga balahibo daw nila. Kasi yung deklarasyon na ano na sa una wala. Ibig sabihin marami siyang kalendaryo eh. 'Di ba? Yung may ibang kalendaryo yan lang ang meron. So syempre, ang una nakita niya na yung normal na kalendaryo eh. Parang neto lang niya siguro napansin na parang may tulo. Tayo, yung iba umiiyak. Grabe naman. Nagbabaka sakali si Florence na baka ang pangyayaring ito mensahe para sa kanya. Noong October 23 po, napagalamang may sakit yung anak ko. May nakuha siyang laman doon sa loob ng tiyan niya. Pumunta kami sa Manawag. Kaya mga anak ko ang sinasabi nila nung pumunta kami doon, I believe you Mama Mary, I believe you Papa Jesus. Nung na-check up na po, nawala na po, malinis na po yung tiyan, negative na po. So parang himala na rin yan na ano, kasi na nga rin sa pagdarasal. Tinawag din daw ni Florence ang kanyang kapitbahay na si Cecil para usisain ang kalendaryo. Wala Bagay, ano, may positive din naman na ano, 'di ba? Kaya lang mababalanse ba nun yung pero sometimes kasi kailangan sabihin mo rin yung totoo eh. Pumasok ako dyan, tumayo yung mga balahibo ko. Hindi nga Ay, kababayan. ako. Inawakan ko siya, inapnos ako sa kanya. Sabi ko, pagalingin mo yung asawa ko kung talagang himala ka. Totoo siya.
para sa akin. Yung lumuluha sila, ang dalawang mag-ina. Hindi naman kusang ilalagay yan na siraulo ka na lalagay yan eh. Hindi, I mean, anong purpose ng ba't lumuha yung mag-ina sa picture? Kasi minsan may nangyayari ganun, tapos bibigyan ng interpretasyon, ano, na kasi gusto niya magbago ang mga tao. Kahit hindi naman yun yung main reason, di ba? Ang nakatatandang kapatid naman ni Florence na si Emeline, hindi na raw nagtataka sa mga nangyayari sa karinderya. Nung mga bata pa lang daw kasi sila, nakasaksi na rin siya ng himala. Nung 9 years old ako, madam, ma-frame siya, yung si Mama Mary, nag-ilaw-ilaw dun sa may bintana. Mula noon hanggang ngayon, kaya nabilib na kami kay Mama Mary. Matapos yon, buminhawa raw ang kanilang buhay. Nagkapatayo kami ng bahay namin konti, hindi na masyadong kubo-kubo. Yun lang, hinig ako, napaluha ako. Sabi ko, ay na, Apo, patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Baka may pahiwatig na naman po ito sa sanlibutan. Bet ko to printing error to. Si Marisa, isa sa mga helper sa karinderya. Nung minsan daw na inalis ang kalendaryo mula sa dingding, pakiramdam niya, bigla daw itong bumigat. Confirmation bias. Tapos sana namin sa simbahan. Yung pagbitbit ko ng ganyan, parang mabigat naman ng ano niya. Parang hindi ko kayang ilabas. Dugo po ng Mama Mary talaga yan. Sinubukan muli ni Marisa na kunin ang kalendaryo at ganun pa rin daw ang kanyang naramdaman. Idadalhin po sana namin dun sa ano. Ay, nako. Naiyak po ako. Kasi nakita ko po si Mama Mary. Hinawakan din ito ng aming segment producer na wala namang naramdamang kakaiba. Hindi naman siya mabigat. Parang tama. Confirmation bias kasi iyon at psychological effect yung nararamdaman. Siyempre, may faith na sila dyan eh. 'Di ba? May paniniwala na sila dyan eh. Ang timbang lang sa Hindi na pwedeng anuhin yun, baliin. Oo. Samantala, para mapatunayan daw na hindi aksidente ang nangyari sa kalendaryo, muling sinubukan ni Florence na lagyan ito ng ketchup. Yung ketchup po, sinubukan po namin, nalagyan po. Tapos tinanggal po namin. Kita po ninyo, napakabilis po. Wala po. Dapat patutuyuin mo muna. Tingnan muna natin pag natuyo. Siyempre, fresh pa yan eh. Ate naman. Ito po yung mga ulam ko na so imposible po na galing po doon sa talsik ng kay Mama Mary po. Wala namang pong red na ano. Ito lang po yung giniling noon po na Sunday po namin na niluto po. So medyo imposible po na galing Feeling ko printing error yun. sa ulam Di po lang nila yung napansin. talsik po kay Mama Mary po. Sa mga nagdududa raw na baka isa sa kanila o mga customer nila ang may pakana ng lahat ng ito. Tiwala kami sa isa't isa. Hindi naman ako siguro baliw para gawin ko yun. At saka may takot naman ako kay Mama Mary. Naisip ko rin na, sino namang customer niyang gagawa niyan? Nung araw na yon is alam ko yung mga customer kong pumasok. Wala namang bago pong pumasok. Sila talaga yung mga customer ko na yung mga pedal tricycle, kung saan dyan. At dahil naniniwala sila may kakaibang nangyayari sa kalendaryong ito, prinotektahan nila ito. Balak daw nilang ilagay ito sa isang espesyal na lugar dito rin sa kanilang karinderya. Ihantulad natin sa iyo, ma'am. Pag pinunasan ka ng madiin o in-scratch ka ng madiin, di ba ma'am, masasaktan ka? Yun na po yung na-feel ko. Kaya naisip ko na lang na lagyan ng plastic. Ingat na ingat ako sa sasabihin. Ano? May pumapasok sa isip ko, kaya lang wag na lang. Sa isang ordinaryong karinderya sa Rosales, Pangasinan, ang imahe ng birhen sa kalendaryo lumuluha raw ng dugo. Ang may-ari ng karinderya at ng kalendaryo na si Florence, pinabuting ipasuri ito sa Diocesan Director on Popular Devotion ng Commission on Liturgy sa Urdaneta, Pangasinan. So kailan mo na nakita yung ganitong image? Ayon kay Reverend Father Raymar Pangunilo, may iba't ibang
uri ng aparisyon. Apparition, it speaks about a certain message galing sa Diyos ng divine revelation. Ang apparition hindi lang pagpapakita, umiiyak o kaya nagtutubig, naglalangis. Pero paglilinaw ni Father, kinakailangan munang imbestigahan ang nangyari sa kalendaryo bago masabing naghimala ito. Pwede kayong pumunta directly sa obispo nang sa gayon ay makita niya Wait lang. itong image na ito. Kung susuriin obispo, anong kinalaman ng pagiging obispo sa pagsuri niyan? May nalalaman ba ang obispo sa sa property ng di ba? Anong gagawin ng obispo? Ma-confirm kung i-continue yung process para Para yung obispo magbibigay ng go signal. investigation. The bishop would determine kung ito'y Akala ko yung obispo ang magsusuri parang naman natural phenomenon or kung ito ay talagang apparition. Kapag ka napatunayan na ito nga ay totoo, kakaroon din ng statements. Sasabihin niya na totoo ito, kaya pwede tayong pumunta, tignan, at para humugot ng pananampalataya. Pag nalaman na hindi totoo is stop yung kanilang devotion. Para malaman naman kung dugo nga ba ang nasa imahe ng birhen, pinasuri namin ito sa isang expert. Test po na gagawin natin, ang magiging result would be Luminol yata. possible blood or negative talaga. Ang hemoglobin, yung isang parte ng dugo, nagdadala po ito ng oxygen sa katawan natin. So pag alam ko, pwedeng spray, di ba, yung luminol? Alam niyo yun? Pag pinatay mo, tapos ultraviolet yun nilagay mo, mag-glow. pagka sinubmerge natin ito sa hydrogen peroxide, magbubula. Sa agoksinada. Totoong dugo pag swinab natin. Gawa po ito nung reaction ng hemoglobin ng pulang dugo doon sa hydrogen peroxide. So, totoong dugo yung sample nila yun, Now, ito sa kalendaryo. Sa swab nila. Tapos submerge natin dito sa may hydrogen peroxide kung magkakaroon ng reaction. Wala. Hindi po ito dugo. Tignan nyo, kulay-pula, ang clotted blood, nagiging dark, nagiging itim. Paint or dye, pero definitely para sa akin hindi siya blood. Sa mga ginawa namin na Diba? pagpupunas, pag-alis, hindi naman po naalis, at saka yung mga tao po na nakaramdam ng kakaiba po. Yung nakaramdam ng kakaiba, psychological yun eh. Totoo naman yun. Na pag may naniniwala ka sa isang bagay, parang placebo yan eh. 'Di ba? Parang placebo reaction yan eh. Totoo naman yun na may katulad nung 'di ba, nung helper mo kanina, nung binuhat niya, naiyak siya. 'Di ba? Totoo nga naman, unusual nga naman talaga 'yon. Pero nung iba na 'yung nakabitbit, wala namang kakaiba. So, lang kasi 'yon, yung parang psychological 'yon. Totoo naman 'yon, meron namang ganun na may nararamdaman na kakaiba. Kaya lang we have to understand na 'yun ay psychological lang. 'Di ba? Ako, theory ko dyan, kung hindi man pagkain yon or kahit anong pinunas dyan, sa yun, error ng printing yun siguro. Akin is, dahil pintura daw sabi naghimala po siya talaga. Is totoo po. Hindi natin ipilit, ma'am. Mala o gawa-gawa? Sa naniniwala. Feeling ko naman, hindi naman nila sinadya yan eh. Nagkataon lang na unusual lang talaga. Walang sasapat na paliwanag. Sa mga nagdududa, kailangan ng ebidensya. Hindi araw-araw naghihimala po. Yung naniniwala na lang po is maniwala. Yung hindi po naniniwala is hindi maniwala. Kasi na-testing na, hindi talaga siya dugo, ma'am eh. Kumbaga hawak na yung yung objective na resulta eh. Hindi na tayo papasok sa subjective. Meron na tayong objective data. When you say objective, hindi mo na kayang tutulan yun eh. Parang pag sinabi kong
matamis ang asukal, objective 'yon, hindi mo kayang tutulan 'yon na matamis ang asukal. 'Di ba? Ngayon, kung ipipilit nyo pa rin na sa naniniwala, mukhang mali naman na yata 'yon. Kaya lang, ang tanong dito, paano nagkaroon ng ganyan? Yun lang naman na hindi na-determine kung paano nagkaroon ng paint na ganyan. Unang suspecha ko dyan sa pagpiprint ng kalendaryo kasi parang nakaano na siya dun sa loob eh. Pero nawala, nung in-scrub ng doktor, nawala no? Anyway, mga kababayan ko, diba? Kung trip nyo na, na igalang yan or irespeto yan, di bahala kayo. Pero sometimes kasi kailangan natin tanggapin yung totoo, di ba? Yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Bye-bye.